Let's bow para po manalangin. Ama, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami ay nagtipon sa pangalan mo. Lord, nais naming sa muli pakinggan ang sasabihin mo ngayong umaga. Huwag mo pong hayaan na kami ay magambala, na-distract ng anumang mga alalahanin sa buhay. Lord, tulungan mo kami mag-focus sa iyong presensya at sa iyong mga salita. Huwag mong hayaan na nakawin ng kaaway ang iyong mga salita sa aming puso. Niimbitahan po namin ang Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Tulungan mo po kami na maunawaan ang iyong sasabihin ngayong umaga at tulungan mo po kami na may sa pamuhay ang mga ito sa aming buhay. And sa gayon po ay ikaw ay malugod at maparangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, let's start po, and nais ko pong tingnan natin muna yung previous na tinignan natin na chapter sa chapter 4, and let me read po sa verse 11. Alam na alam ng lahat na walang itinatangi ang batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi pinapatawag ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro. 30 araw na akong hindi pinapatawag ng hari. So we will look at chapter 5 po this morning. Now, if you remember, napag-usapan po ni Mordecai at ni Esther, they have a plan po na pumunta sa king kung saan si Esther ay maaaring patayin, execute. Kung gagawin niya, ito ang plano nila nang hindi pinapatawag ng hari. And so, nanalangin sila, nag-ayuno, before na pumunta sa king. Si Mordecai at ang kanyang mga kapwa Hudyo and si Esther at ang kanyang mga kasama ay nag-pray at nag-fasting. And you notice, binasa natin na hindi ka pwedeng lumapit sa hari nang hindi sa iyo ibinibigay ang setro. Sabi ni Esther, maliban kung ipatong sa kanyang gintong setro. Ang setro po ay ito isang baton or isang importanteng bagay na nagbibigay authority sa iyo na lumapit sa king. Parang sa cartoons is like a wand na may hawak ang fairy. Parang ganun po. O whatever na maaaring yung itawag. Pero ito ay importanteng bagay na parang stick. But this is golden scepter. Gintong setro na kailangan mo munang matanggap ito bago ka lumapit sa king. And so we are looking at chapter 5. We will look at chapter 5 this morning. And so, himahimayin po natin sa verse 1, dito na po ang pagkawalang takot ni Esther na lumapit sa king. Diba, sinabi niya, maaaring akong i-execute kung hindi ako pinapatawag at maliban kong ibigay sa akin ang golden scepter. But, we will notice na walang takot na ginawa ni Esther kung ano ang kanyang pinangako na pupunta siya sa hari. Pumasok si Esther sa kinaroroonan ng king nang hindi inaanyayahan o inanyayahan, ngunit malugod siyang tinanggap ni Haring Xerxes. So tingnan po natin, verse 1, lumipas ang 3 araw mula nang mag-usap sina Esther at Mordecai, isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo sa tapat ng tirahan ng hari. Nakaupo noon sa trono ang hari paharap sa pintuan ng palasyo. So, si Esther ay nag-prepare para pumasok sa place kung saan naroroon ang king. And habang nagdarasal ang mga kapwa niya Hudyo at nag-aayuno. But of course, we know na before na lumapit si Queen Esther ay nag-pray muna siya at nag-fasting. Bago ito, sinabi ni Mordecai sa Esther, dito sa Book of Esther, sa Kabanata 14, kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may maliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit, malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. So, hindi pinalampas ni Esther ang opportunity na mayroon siya. Diba? Sabi ni Mordecai, if you remember, anong malay mo? Napunta ka sa posisyon na ito dahil may plano ang Diyos, dahil this is your destiny, this is your moment. Ito yung pagkakataon mo.
May purpose ang Diyos. At alam niyo po, kung tayo ay nabubuhay para sa Panginoon, we will use every opportunities sa ating buhay to glorify God. And this is why na ginagawa natin, ang mga ginagawa po natin para sa pamumuhay natin. Huwag mong gawin po ang lahat ng bagay sa buhay mo para lamang sa mga material na bagay sa mundong ito. Sabi ng iba, I'm living here sa mundo just to earn money, just for money. Because kung yan yung purpose ng buhay mo, just for the money, just for the things sa mundong ito, then your life will be miserable. Miserable po. So, you should do whatever you're doing para po sa ikaluluwalhati ng Diyos. And for the opportunity para may pahayag, ang pagkakataong may pahayag ang pag-ibig ng Diyos sa iba. And this is exciting life. Kung ang bawat opportunity ginagamit natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yesterday, may bumisita po yung cousin ko. At siya po ay 15 years na nagsisimba sa INC, Iglesia ni Cristo. And I remember na nang ako'y bumisita sa Maynila, gustong-gusto niya makipag-argumento palagi sa akin about sa kay Jesus Christ, about sa pananampalataya. Pero ngayon, ang kanyang buhay ay nag-iba. God allowed something na nakakalungkot sa kanyang buhay, nangyari sa kanyang buhay, para magkaroon siya ng desire na makilala ang Panginoon. So, he visited me yesterday, and dating siya na gusto palagi makipag-argumento, ngayon ay gusto na niyang makilala pa ang Panginoon sa buhay niya. 15 years sa Iglesia ni Cristo. And I can see na ang Diyos ay kumikilos sa kanyang buhay para makilala niya ang Panginoon. And I saw it as an opportunity para mas lalong i-share sa kanya ang about sa pananampalataya natin. About kay Jesus Christ. And ang napakaganda is whenever na ginagamit natin yung opportunity, na masaya ang puso po natin kapag na ang response ng tao, hindi ko alam ito noon, ngayon ko lang nalaman. And I was telling them, kasi noon sarado puso mo, ngayon bukas na ang puso mo para makilala ang Panginoon. And so may mga tao na mahirap ma-sharean, matigas ang puso. You never know sa hinaharap, maaaring sila po ay dumating sa punto na magnanais na makilala po ang Panginoon. Kasi ang atin lang is, huwag palampasin ang pagkakataon na maibahagi ang salita ng Diyos, pero pagdating sa pagbabago ng puso, trabaho na po ng banal na Espiritu. So, yun yung exciting thing sa buhay ng Kristiyano. Kung hindi natin sinasayang about pagkakataon na binibigay sa atin, exciting at may masayang fulfillment sa buhay. Ngayon, notice with me, kailangan mag-decide ni Esther kung ano ba ang talagang mas mahalaga sa buhay niya. And the same sa ating buhay. We need to decide kung ano po ba ang mas mahalaga sa ating buhay. Kung ano ang mas prioridad sa ating buhay. And this morning, I believe na nandito ka because this is your priority. Amen? Ito yung prioridad mo. And so, you decided na pumunta rito para sumamba at makinig sa salita ng Diyos. This is your priority. And I want you to notice this back in chapter 4 verse 16. Sinabi po diyan, tipunin mo, sabi ni Esther, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako, huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos pupunta ako sa hari, ito'y labag sa batas, at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. So now, God has called Esther na mamagitan sa king, alang-alang sa kapwa niya mga Hudyo. And notice with me, yung
Sinabi niya, kung ako ay mamamatay ako. Alam nyo, there are Christians na hindi nila nararanasan ang kagalakan ng Panginoon. Hindi nila nararanasan ang kagalakan ng Panginoon. And oftentimes, they don't live for the Lord. Hindi talaga sila nabubuhay o namumuhay para sa Panginoon. And that's why, hindi nila nararanasan ang joy of the Lord. Kagalakan mula sa Panginoon. And so we need to decide kung ano ang priority natin sa buhay. Para kanino ka nabubuhay? Para saan ka nabubuhay? Anong mahalaga sa iyong buhay? Anong mahalaga? And kung hindi mo pa ito naisip before yung tanong na ito, then you need to be serious about this question this morning. What is your answer? Ano ang mahalaga sa iyo? At para saan ka nabubuhay? Some would answer, nabubuhay ako para sa mga mahal ko sa buhay. Nabubuhay ako para sa aking mga pangarap. But as Christian po, meron tayong calling na karapat-dapat o tinatawag na worth living for, na dapat na tuparin, and even if it costs ng kamatayan. Sabi ni Esther, kung mamatay ako, then let it be. But how about for the Lord? Kung mayroon cost ba? May sacrifice na kinakailangan just to follow Jesus. Will you obey po? Susunod po ba tayo kung may sakripisyo? 1 Peter chapter 3 verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Sa Christians, we have this hope na mula po sa salita ng Diyos at mula po sa Panginoon. And so, we have opportunities na mai-share ang hope na mayroon po tayo. Tama? Kung Kristiyano ka, may hope ka. Kung hindi ka Kristiyano, walang hope sa iyong buhay. Kailangan mo si Kristo. Now, as a Christian, itong hope na mayroon po tayo, we should be ready na bahagi natin ito sa ibang tao. Here's the challenge po, mga kapwa ko mananampalataya. If someone would ask sa iyo po, if someone would ask, paano ba makakapunta sa langit? Magagawa mo bang sumagot kaagad? Paano ako maliligtas? Paano mapapatawad ang mga kasalanan ko? Magagawa mo ba ito may paliwanag ng 1 minute? O 30 seconds? O 60 seconds? O may papaliwanag mo kaagad? And so, magagawa mo bang mabackupan ito ng talata mula sa Biblia? Hindi nanggagaling sa opinion mo, kundi may backup na versikulo? And so, you should be ready. Maging handa po tayo na magbigay ng sagot dahil hindi po sinabi ni Pastor, kundi dahil sa sinabi ng banal na kasulatan. Na maging handa tayo na magbigay ng sagot sa bawat tao. Ito'y pagkakataon upang makakilala sila sa Panginoon. Let's move forward. So, pagpayag ng hari sa hiling ni Esther verses 2 to 3, humiling si Esther ng isang piging kasama si Haring Xerxes at Haman, and then ayunan po ng hari. Verse 2, nalubog siya nang makita si Esther at itinuro niya rito ang kanyang gintong setro. Lumapit naman si Esther at hindi po ang dulo ng setro. So this is like sa mga mahilig sa telenovela, kaabang-abang. Ano kaya mangyayari ngayon? Lalapit na si Esther sa king. Diba? Mga mahilig po na nag-aabang ng drama, may mga parang bitin na palabas at inaabangan mo kung ano ang mangyayari sa susunod na kabanata. So, siguro hindi pa nakakakain ng dinner, nandun ka na, nakaupo na at sinusubaybayan mo na kung ano mangyayari. And so this is talagang kabang-abang kung ano mangyayari sa paglapit ni Esther, kung ano ang magiging tugon ni King Xerxes sa kanya. Kasi lumapit si Esther nang hindi pinapatawag, inanyayahan. And we know na ang haring ito ay hindi po reasonable kung gumawa ng desisyon. Dahil alam natin from the very beginning ng book na ito ay hindi na talaga siya reasonable magdesisyon. Pinatalsik niya ang queen niya ng hindi reasonable, hindi makatwiran na pagpapasya.
And so, itong paglapit ni Esther sa hari is mapanganib. Dahil hindi siya inanyayahan na pumunta. Maaari siyang tanggalin sa posisyon or i-execute. Ngunit ginawa pa rin ni Esther na lumapit sa hari. So, imagine nyo po, itong place nito ng Persia. So, in this place, may mga mamahaling bato, mamahaling mga gamit, mga bagay na mamahalin. So, magandang place because this is the place of King Xerxes. And then, mayroong trono. And sa kanyang place, may mga kawal na nakatayo sa paligid, na may mga sword at may mga kalasag. And then, pumasok si Esther dito at gumaan ang kanyang pakiramdam nang iabot ng king ang gintong setro. Now, you have to understand, hindi niya alam kung maganda ba ang mode, yung mood ng king sa araw na ito. Kung magagalit ba siya sa araw na ito. And alam niyo po, nakakalungkot. Sa Diyos, may mga taong lumalapit sa Diyos na sa ganitong paraan din sila lumalapit. Lumalapit po sila sa Diyos, sinasabi nila, ganito po. Hindi ko alam kung mabuti ba ito na gagawin ko, Lord. Nahihiya ako, natatakot ako na lumapit. Nahihiya ako, natatakot na lumapit sa Diyos. And to tell you the truth, ang ilan sa kanila ay may reasons na matakot sa Diyos. Because they never ask Jesus. They never ask forgiveness kay Jesus sa kanilang mga kasalanan. So, the point is, hindi natin kailangan lumapit sa Diyos katulad ng paglapit ni Esther na para bang natatakot sa hari. Nag-aalanganin. You know, maaari tayong lumapit sa Diyos dahil alam po natin kung ano ang kanyang heart. Alam natin kung ano ang kanyang damdamin para sa atin. You are special sa Kanya and you have special favor sa Kanya. Hebreo 4:16. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. And so, yes, paano tayo lalapit sa Panginoon? Sa Panginoon ng Panginoon, sa hari ng mga hari. You have to understand, sa binasa natin na ito po ay trono ng mapagbiyayang Diyos. Throne of grace. Dito, tatanggapin natin ang kanyang mercy and we will find grace and ito ay matatanggap natin lalong-lalo na sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya, it is good. It is good na lumapit palagi sa Panginoon through prayer. Ang panganib po ay hindi po yung pag-draw near, paglapit sa Diyos. Alam niyo po ang mas mapanganib? Ang panganib po ay hindi po paglapit sa Diyos. Ang panganib po ay ang paglayo sa Diyos. Kung we know na maliban na nanalangin si Esther at nag-ayuno, ganito din ang ginagawa ng mga kapwa Hudyo bago siya pumunta sa king. And habang nasa harapan siya ng king, nagpipray ang kanyang mga kapwa Hudyo. In chapter 4, verse 3, sinabi po, ang mga Hudyo naman sa bawat lalawigang naabot ng utos ng hari ay nanangis ng buong kapaitan. Nag-ayuno at nagluksa. Karamihan sa kanila ay nagsuot ng damit, panluksa, at naglagay ng abo sa ulo. Masigit pa po ito sa inaasahan ni Esther. Kasi napakaganda po ang naging resulta ng panalangin. Panalangin nila. Interesting na iniabot ng king ang golden scepter. Inabot niya ito kay Esther. And the king said, anong gusto mo, Reyna Esther? And sabi niya, ibibigay ko kahit ang kalahati ng kaharian. Kung hihilingin mo, ay ibibigay ko sa iyo. And kung ikaw ay si Esther, ano yung gagawin mo? Pag tinanong ka ng king na ano ang kahilingan mo, sasabihin ka agad natin kung ano yung need natin. Maring sabihin ka agad natin nang walang paligo-ligo. Diretso ka agad. Alam mo, mahal na hari, binantaan kami ng lalaking itong si Haman. Nanganganib ang aking mga kababayan. So diretso ka agad ang ating
ang ating purpose, diretsyo na sasabihin natin. Ngunit hindi ginawa ni Esther, kung papansinin nyo. Si Esther ay may special na favor sa king, kung mapapansin nyo. Pero hindi niya kagad sinabi yung kanyang tunay na pakay. Kung bakit na lumapit siya sa hari. So, binotis yung favor ng king, binigay yung golden scepter, and inoffer pa sa kanya ang kalahati ng kaharian. This is interesting po. Gayon pa man, if we would meditate about sa hari natin, sa hari ng mga hari, sa Yesu Cristo, ang Panginoon ng mga Panginoon, we know na mahal ka ng Diyos. Like, di ba, He has special favor sa King. We know that we have favor din, special favor sa ating Panginoon, sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. And, inalukan tayo ng kapatawaran, di ba, naalala nyo? Pinatawad tayo, inalukan tayo ng kanyang biyaya, and sinabi niya, mahal na mahal kita, mahal na mahal ka ng Diyos. And, tingnan niyo po, sabi ng Biblia na nasa isipan ka ng Diyos. Iniisip ka ng Diyos, ibig sabihin mahalaga ka sa Kanya. And, kung meron mang isang persona na mas nakakakilala sa iyo, sa iyong pagkatao, yun ay ang Diyos, mas nakakakilala sa iyo. Minsan, may mga taong sasabi sa atin na hindi na kita naiintindihan. Hindi na kita kilala. Pero we know na ang Diyos, alam niya ang lahat sa atin. Kilalang kilala tayo ng Diyos. And even, ang pinakamasamang nagawa natin sa ating buhay, alam niya, but He still loves you. Sa kabila ng lahat, He still loves you. We have special favor mula sa ating King of Kings. Now, let's move forward in verses 4 to 8. We will see the feast, ang piging na inihanda ni Esther. Si Esther ay nag-host ng pangalawang piging, naganda para sa kanyang kahilingan. Verse 4, sumagot si Esther, kung mamarapatin ng mahal na hari, dumalo po kayo ni Haman ngayon sa piging na inihanda ko para sa inyo. Si Esther po ay may wisdom. Sa bawat move na kanyang ginagawa, nag-iisip siya ng mabuti. May wisdom siya bago siya gumawa ng move. Maaaring sa isip natin, ano ba yan, Esther, parang pangalawang handaan nito, hindi ka pa nagsasabi sa hari. She has wisdom po. Nag-aanda siya ng isang piging para sa hari. And you have to understand na hindi siya sigurado kung ano ang kanyang gagawin, ngunit siya ay humaakbang na may pananampalataya at katapangan. So, handa na siya, ginagamit niya ang pagkakataon ng wisely, ng may wisdom. Alam niyo po, maraming mga Kristiyanong sinasayang ang mga pagkakataon. They don't use wisdom na mula sa Diyos, and they don't act wisely, na kung saan ang Diyos ay naluluwalhati. They miss a lot of opportunities. Sa halip na i-obey si Lord sa kanilang buhay, they miss a lot of opportunities. Imbis na i-spend ang time ng wisely, they miss a lot of opportunities. Interesting. Hindi po ba ganito? Isipin niyo po ito. We spend a lot of time, if you notice, kung titingnan po natin ang ating sarili. We spend a lot of time sa cellphone po, hindi po ba? Even sa buong araw, kaya natin mag-spend time sa cellphone hanggang sa walang nagagawa para sa Panginoon. May mga nauubusan ng oras just playing with games, just to be entertained. Watching videos, just to be entertained. And naubusan ng load. Ilan ba ang nagagastos mo sa load? Maraming load, pera ang nagagastos sa load.
Now, let's compare sa pagpunta sa church o pag-abot sa ministry. Sometimes we complain, wala tayong pamasahe. Wala tayong, pag-contribute para sa pangangailangan. We spend a lot of time sa cellphone, but when it comes sa Bible, 5 to 10 minutes. Interesting po ba? Hindi nyo po yan napapansin? Napansin nyo po? O silent po tayo dahil nakikita po natin na namimiss talaga natin ng maraming opportunities, na nasasayang ang time. We are not using wisely yung time natin at pagkakataon na meron tayo. So the point is to use every opportunity na meron tayo wisely with wisdom. Amen? So, if you don't agree with that, then lahat ng oras po natin araw-araw ay nasasayang nang hindi po naluluwalhati si God. Verses 5 to 6, sinabi ng hari, tawagin agad si Haman para masunod ang ibig ni Esther. Dumalunga ang hari at si Haman sa piging na inihanda ni Esther. Habang sila'y nagiinuman, tinanong ng hari si Esther, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo, ibibigay kong lahat, kahit ang kalahati ng aking kaharian. Once again, si Esther ay nagkaroon ng favor mula sa hari. 2 times na sinabi ng hari kay Esther, Esther, anong gusto mo? And she could have said immediately na ito yung problema ko, si Haman. Si Haman ang problema ko. But once again, naghintay siya. Tandaan po natin na hindi ito sino mang tao na nag-o-offer kay Esther ng kalahati ng kanyang kaharian. Ito ay ang hari na makapagligtas ng kanyang mga kababayan. So verses 7 to 8, sinabi ni Esther, ito po ang aking kahilingan. Kung ako po'y kalugod-lugod sa hari at kung inyong mamarapatin, dumalo muli kayo ni Haman sa piging na ihahanda ko para sa inyo bukas. Doon ko na po sasabihin ang aking kahilingan. So, ulitin ko po, pumasok si Esther sa kinaroroonan ng hari, iniabot ng hari ang golden scepter, hinawakan ni Esther ang scepter, and pagkatapos tinanong siya ng hari, anong gusto mo? Sabi ni Esther, pumunta siya sa piging na inihanda niya, sa feast, kaya ang hari at si Haman at ang reyna ay naupo, at sinabi ng king, anong magagawa ko para sa iyo? Hanggang sa kalahati ng kaharian, may bibigay ko sa iyo. Sabi niya, pumunta ka sa handaan bukas. So what is happening po dito? So, maring isipin, si Esther ba ay nawawalan ng courage? Pinanghihinaan na ba ng loob si Esther? Natatakot na ba siya na hindi niya magawang masabi kaagad ang kanyang purpose kung bakit o ang kanyang pakay? And I don't think so. Hindi, sa palagay ko po ay hindi. I believe na yung ginagawa niya dito is, alam niyo yun, na-experience niyo yung tumiming kapag humingi ka ng favor, di ba? Sa naalala nyo, anak, sa magulang, wag kang tatiming pag mainit ang ulo ng magulang mo. May ano may need ako. So, tumatiming ka pag maganda na yung ang mood, di ba? So, I believe na yung timing dito, naghihintay si Esther, ito yung ginagawa niya. Tumatiming siya, humahanap siya ng tamang pagkakataon, tamang oras, tamang lugar. And we need to remember na kapag the same as sa atin, when we share the gospel, we share our faith to others, ay kailangan din po ito ang timing. Ang timing, we need to remember also na ang timing din ay hawak ng Diyos. So, let me ask you po, bakit binabahagi mo po ang mabuting balita? Bakit mo binabahagi ang iyong pananampalataya sa ibang tao? Bakit mo binabahagi ang gospel? And ang sagot mo kaagad ay para ma-save sila po. And that's a good answer po na ma-save sila, tumanggap sa Panginoon, makakilala po sa Panginoon. Pero ito po yung isa pa pong tanong ko. Paano po kung hindi sila tumanggap sa Panginoon? Paano po kung hindi sila ma-save? Hindi nila tanggapin yung offer ng kaligtasan? Ano ang mangyayari po? Sa iba po, ganito po ang mangyayari. Panghihinaan sila ng loob. They will be discouraged. And some, titigil na po dahil pinanghinaan ng loob sa pagbabahagi ng pananampalataya.
nag-share ka ng ilang beses, and you expect sa pag-share mo na tatanggapin nila si Lord. So, ibinabahagi natin ang pananampalataya. Higit sa lahat, ang dahilan ay dahil gusto natin na maging masunurin sa Panginoon. To obey the Lord. Dahil sinabi ng Diyos na magbahagi ka. Yan po ang pinakaunang dahilan kung bakit nagbabahagi po tayo, to obey Him. When we realize na sa moment na ibinuka po natin ang ating bibig, successful ka na. Okay? Matagumpay ka na. Bakit successful ka? Dahil nag-obey ka kay Lord. Dahil sumunod ka sa Kanya na ibahagi ang iyong pananampalataya. And whether that person ay lalapit sa Panginoon o hindi po nakasalalay sa iyong kaligtasan nila. Ang transformation ng tao hindi nakasalalay sa iyo. Nakasalalay po ito. It's between him and the Lord. Ito po yung pagkilos ng Diyos sa kanilang puso. At ito po ang respond ng kanilang puso sa Panginoon. Pero, sa moment na i-share mo yung pananampalataya, matagumpay ka na. Dahil nag-obey ka sa Panginoon. Okay? What you could do is to tell them about sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Tell them kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. And after that, let God na gawin niya kung anong kailangan niyang gawin sa buhay ng taong ito, sa puso ng taong ito. And hindi po ba kayo napapamangha na pagkatapos mong ibahagi ang salita ng Diyos sa iyong pananampalataya, you told them, Jesus loves you. And He could forgive you sa iyong mga nagawang kasalanan. And He wants to give you eternal life. And they could ignore that. Mga sinabi mo, wala akong time yan sa sinasabi nyo. Hindi ako naniniwala. But you know, pag uwi nila sa bahay, yung mga sinabi mo sa kanya, ang banal na spirito ay kumakatok sa kanyang puso. Kumakatok na kumakatok. Even in the middle of the night, maaaring natutulog na siya at biglang gumising, and then naalala niya kung ano ang sinabi mo sa kanya. Okay? So, it is the work ng Holy Spirit. But we need to be flexible. We need to be ready na magsalita. Kung kailangan mong tumahimik, there are times na we need to be silent. If that person ay argumentative, gusto lang makipag-debate, then you need to be silent. But if God has called you na ibuka mo ang iyong bibig, magbahagi ka ng iyong faith sa Kanya, then speak, open your mouth. If God has called you to go, then go. If God has called you na mag-wait, then you need to wait. And perhaps po, either sa dalawa ang inyong strength. Maaaring ang iba sa inyo, ang strength ninyo ay palasalita kayo. Maaaring ang iba sa inyong strength ninyo ay tahimik lang kayo, silent palagi, hindi palasalita. But, you need to go. When God says go. Kung sinabi naman ng Diyos na maghintay ka, then, maghintay po tayo. Yung timing po nakasalalay. Yung timing nakasalalay sa Diyos. Kung naiintindihan niyo po, siya po ang in charge ng timing. Pag sinabi niya, ibuka mo ang iyong bibig, mag-share ka ng iyong pananampalataya, go, open your mouth. Okay? And if God says, wait, then you obey. Mag-wait po tayo. Amen? Do you understand yung timing ng Diyos sa buhay natin? Nakasalalay sa Kanya. Okay, let's move forward in verses 9 to 13. Pagkagalit ni Haman, si Haman ay galit na galit sa pagtanggi ni Mordecai na tumayo at magbigay galang sa kanya. Verse 9, ang araw na iyon, masayang lumabas ng palasyo si Haman, ngunit sumiklab na naman ang kanyang galit. Nang matapat siya kay Mordecai na nasa may pintuang papasok sa palasyo. Na hindi man lamang ito tumayo o nagbigay galang sa kanya. So, si Haman ay ang kanang kamay ng hari sa buong Persia, and alam po natin kung saan siya galing. Kagagaling pa lang niya sa pagdiriwang sa piging, kung saan nandoon ang king, nandoon ang queen, and nandito siya lamang ang inimbitahan out sa mga opisyalis ng hari, siya lang naimbitahan ng queen. And so, umalis na siya.
And we read na nang makita ni Haman si Mordecai sa pintuang papasok ng palasyo, hindi tumayo si Mordecai, nagbigay galang sa kanya. Ano nangyari sa puso ni Haman? Napuno po ng galit, bitterness. Isipin niyo po yung sinabi ko kanina, yung narinig niyo po kanina mula po sa Panginoon. At that God loves you, mahal ka ng Diyos, kilala ka ng Diyos, gusto niya na magkaroon ng relasyon sa Kanya, and He wants to bless you. But, ito po ay nangyayari sa atin. Nangyayari po sa tao, sa bawat isa. Nagagalit ka sa isang tao tungkol sa isang bagay. You allow the situation or the person or yung mga nangyayari sa buhay mo na nakawin ang peace at ang kagalakan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Dahil lamang sa nagagalit ka sa isang tao. Sinira mo ang araw ko. Hindi na ako masaya. Wala nang kagalakan ng Diyos sa puso ko. Dahil lamang sa isang tao, nawala na ang iyong peace and joy. Those are mga people na nagpapairita sa iyong harapan. Kasi sinasabi, naiirita sa imo pag nakikita ko ikaw. So, here's the lesson. Huwag mong hayaan na maagaw ng iba o ng sitwasyon ang pagpapala na mayroon ka sa Diyos para sa iyo. Naintindihan niyo po? Huwag niyong hayaang nakawin ng sitwasyon o ng isang tao ang pagpapala ng Diyos para sa iyo. May mga bagay na pwede nating ikagalak, ipagpasalamat sa Panginoon. We can thank God sa Bible study, sa fellowship, pagtitipon po, na narinig po natin sa salita ng Diyos, sa encouragement na sumamba sa Diyos kasama mga kapatid. And sa mga fellowship na may mga pagkain, sarap ng pagkain, o nabusog ka, salamat Lord. Those are simple things na pwede mong ipagpasalamat sa Panginoon. Thank you Lord na dumating ako sa simbahan, safety, walang nangyaring aksidente. That is simple thing na pwede nating isipin na ipagpasalamat natin sa Panginoon. Ngunit, kung hindi mo po iniisip yung mga blessing, then hindi ka magiging thankful, mapagpasalamat. Alam mo, nangyayari, iritada ka palagi. Hindi ka magiging appreciative. Hindi mo ini-enjoy ang buhay. Kaya lagi nakasimangot ang bibig. Because, ang focus mo ay sa mga negatibong nangyayari at hindi sa mga pagpapala na ibinigay sa iyo ng Diyos. About isa po sa atin ay may mga blessing na natatanggap po sa Diyos. Pastor, wala ako ngayon, hindi ko pa natanggap sa purpose. There are a lot of blessing na binibigay po sa atin ng Diyos, hindi lang financial. Pero alam niyo po kung ano nangyayari? Mabilis na tinitingnan po natin ang mga mali kaysa sa mga pagpapala. And we focus sa mga mali na tinitingnan natin. Sa tingin ko po, mahalaga po na bilangin po natin ang mga pagpapala natin mula sa Panginoon. Isipin natin mga pagpapala na natatanggap natin. Now, unawaan niyo po, tayo po ay sinilang sa mundo na makasalanan. Mayroon tayong tinatawag na sinful nature. And God wants to transform us. At gusto niyang kunin ang old nature, yung sinful nature na mayroon tayo para maging katulad tayo ni Kristo, maging Christian, Christ-likeness. But there are times na nag-struggle tayo sa ating sinful nature, na hinahatak tayo pababa. Yung makasalanang nature natin, sa maraming iba't ibang paraan na hinahatak tayo at binabagsak tayo. And tingnan niyo po, kapag may nanakit sa iyo, lumalabas po ang iyong sinful nature. Kapag may nanira sa iyo, lumalabas po ang iyong sinful nature. And we need to decide kung sino ang magkukontrol sa atin. Either ang banal na espiritu o ang ating sinful nature ang magkukontrol sa atin, ang makasalanang pagkatao. Hebrews chapter 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa cross at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tingnan po natin yung example dito mula po sa ating Panginoon. Nakapako siya sa cross.
Kung ako yun, nakapako sa cross, ang aking pupukusan, yung sakit ng pako na nakabaon sa aking kamay. Ang pupukusan ko, sakit ng pako na nakabaon sa aking paa. Ang pupukusan ko ay yung problema ko. Pupukusan ko yung masakit na nararamdaman ko. Hindi po ba? Kung kayo rin, yun din ang pupukusan ninyo. Pero pansinin niyo po, dito sa binasa natin, maliwanag yung sinabi niya. Dahil sa kadalaking naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa cross. At siya ay ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Nung si Kristo ay nasa cross, hindi siya nakatuon sa pain na kanyang nararamdaman, sa kanyang pagkapako sa cross. Siya po ay nakatuon sa kung ano ang magiging resulta ng cross. You notice yung kagalakan na word dito na for the joy, na kung saan ito yung kanyang mayroon siya dahil nakatuon siya sa kung ano mangyayari pagkatapos ng kanyang crucifixion. Na kung saan magkakaroon ng forgiveness sa mga kasalanan. And napakaraming dapat po na pagtuunan po ng pansin sa Diyos para tumuon sa pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw po ay nasa pagsubok at ang focus po ay sa pagsubok, mag-worse ang sitwasyon po. But, kung ikaw ay nasa pagsubok, pero inaalala mo, pinupukusan mo ang kabutihan ng Diyos, mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos, then, it will lessen yung nararamdaman mo. Gagaan ang iyong pakiramdam kung nakatuon ka sa kabutihan ng Diyos. Pero kung nakatuon ka sa problema, pagsubok, mas lalong lalala ang iyong nararamdaman, ang iyong problema. But, napapansin niyo po, sa ating buhay, kung palaging natutuunan natin, nakapokus tayo sa mga maling bagay, kaya ang nangyayari, buong araw, nauubos na lang na puro galit, naiirita ka, galit. Hindi ka nag-i-enjoy sa buhay mo. Na-experience niyo po ito sa inyong buhay? Na nagagalit kayo? Na-irita kayo? Dahil puro mali ang ating napupukusan. Dito, si Haman, naka-experience ng magagandang pangyayari sa kanyang buhay. Inimbitahan siya sa feast, na-promote pa nga siya. Pero nang makita niya si Mordecai, anong nangyari? Nairita siya, nagalit siya. And sometimes, may mga tao na nagsasabing ganito, puro na lang mali, wala lang nangyayaring maganda sa buhay ko. Alam niyo po kung anong ibig sabihin yan? Dahil maling bagay, masamang pangyayari ang focus mo, hindi ang magagandang bagay ang focus mo. Nakapokus ka palagi sa mga mali, masasamang bagay. Ano po sabi ng Biblia? Philippians chapter 4 verses 8-9. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Notice, isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Oftentimes, meron tayong magandang memory, madaling matandaan natin ang mga bagay na nakasakit sa ating puso. Ang mga hindi magagandang bagay, may maganda tayong memory dyan. Ang hindi naman maganda, na hindi maganda yung memory natin, yung mga pagpapala na nararanasan natin sa ating buhay, madali nating nakakalimutan. Ito po ay kabaliktaran kung ano ang dapat. So nagalit si Haman kay Mordecai, and tanong po, ano ang kinagagalit mo? Anong kinagagalit ni Haman sa isang tao lang kumpara sa kanyang natanggap na pagpapala, na promote, at siya ay galing sa piging, and then nagalit siya sa isang tao paglabas niya sa palasyo. And so maybe the same po sa atin. Nagagalit po tayo sa maliliit na bagay, madali tayong magalit kahit maliit na bagay. Nagiging malaki, small thing, nagiging big deal.
Ayaw ng Diyos na mamuhay ka sa anger, sa galit. Ayaw ng Diyos na mamuhay ka sa magiging iritado. Walang saya diyan, walang joy. Walang saya sa buhay na palaging galit. Hindi ka mag-i-enjoy sa buhay. Tama po ba? Nag-i-enjoy po ba kayong nagagalit kayo palagi? Nag-i-enjoy po ba kayo na iirita kayo palagi? So, the Lord doesn't want you to live with that. Verses 10 to 11. Gayon man, nagtimpi na lamang siya at tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating ng bahay, tinawag niya ang kanyang asawang si Ceres at ang kanyang mga kaibigan. Pinagmalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, ang marami niyang anak, ang pagkataas niya sa kalungkutan, pati ang pagkalagay sa kanya bilang pinakamataas sa mga pinuno at kagawad sa palasyo. So si Haman ay isang napakayabang na tao. Alam niyo po yun, pag may kwento siya palagi ang bida. It's all about him. Sa kanyang kwento, siya ang bida, siya ang nagsasalita, siya na. Verse 12, idinugtong pa niya, at ako lamang ang inanyayahan ni Reyna Esther na sumama sa hari nang handa siya ng handaan. Bukas, iniimbita na naman niya ako kasama ang hari. So this is exciting, naimbitahan siya sa piging. Mag-i-enjoy dapat siya, pero bumalik na naman siya sa issue. Bumabalik sa issue. Issue niya kay Mordecai, tingnan niyo po. Verse 13. Gayon man, walang halaga sa akin ang lahat ng ito, hanggat nakikita kong nakaupo sa pasukan ng palasyo ang Hudyong si Mordecai. So, si Haman ay nabalisa sa maliit na bagay, pinapalaki niya. Karamihan sa mga bagay na kinagagalit natin ay maliliit na nagiging big deal sa buhay natin. So, nawa ay hindi natin pinapalaki ang issue na hinayaan natin na nakawin ang ating kagalakan. So, kung kilala mo si Jesus bilang iyong Savior po, iyong Panginoon, and you know na mahal ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos, He wants to forgive you, He wants to bless you, and He wants to give His favor sa iyo. You are a child of God if you accepted Him as your Lord and Savior. And meron ng purpose ang buhay mo. Dati walang direksyon, walang layunin, walang kahulugan. But now, na nakilala mo ang Panginoon, may purpose na, may kahulugan na ang buhay mo. And think about this. Yes, mahal ako ng Diyos. Yes, God bless me. Pero po, naiirita ako kasi hindi namamati ako ng asawa. Naiirita ako, hindi namamati ako ng mga anak. Focus ka sa sinabi ni Lord. Focus ka sa mayroon ka. Not sa mga negatibo. Sa mga issue, sa maling mga bagay. Isipin mo mga bagay na mabuti, sabi sa Philippians. Huwag ang mga bagay na sinasabi mong sisira sa araw mo. Let's finish yung advice payo sa asawa ng asawa ni Haman at mga kaibigan niya. Verse 14, pinayuhan si Haman ng kanyang asawa at mga kaibigan na gumawa ng bitayan para kay Mordecai. Sa verse 14, sinabi sa kanya ng asawa niyang si Ceres at ng kanyang mga kaibigan, bakit hindi ka magpagawa ng bitayan na 22 metro ang taas sa may pintuan ng palasyo at bukas ng umaga hilingin mo sa hari na bitayan si Mordecai. Sa gayon, masaya kang makakapunta sa handaan. Nagustuhan ito ni Haman, kaya nagpagawa siya ng bitayan. If you know the story po, and if not, maaaring yung basahin ahead. Maaaring yung basahin ang chapter 6, paabanti po kung ano nangyari sa plano ni Haman. Kasi gumawa siya ng bitayan para kay Mordecai, para yung plano niyang patayin si Mordecai. Pero what happens ay naghukay siya ng sarili niyang sarili niyang kapahamakan. Iniutos ni Haman na gumawa ng bitayan para kay Mordecai, but later, siguro, di ko muna sasabihin, you can look at it sa mga susunod na mga kabanata. Pero akala niya lahat ng kanyang mga problema ay solved na. Malapit nang mawala. Solved na, may bitayan na ako para kay Mordecai. Ngunit alam natin, hindi ito po ang mangyayari dahil sa pababasa natin sa mga susunod na kabanata. Hindi ito ang mangyayari na ang bitayan ay para kay Mordecai. So, yung masamang plano niya ay babalik po sa kanya. Nagtanim siya ng hindi mabuti, bumalik siya sa kanya na ani niya ay hindi mabuti.
And so the same with this principle ng pagtatanim at pag-aani. Hindi po ba? Not just sa literal na ginagawa natin, but sa spiritual na principle, ganito din po talaga. Kung ano ang itinanim mo, siya ring aanihin mo. Kung naghasik ka ng mabuti, and so ganun din ang aanihin mo, mabuti. So we need to develop po ng paghahasik, pagtatanim ng mabuti. Dahil kung ano ang itinanim mo, siya ring aanihin mo. So, we should always magtanim ng mabubuti po, mabubuting bagay. So, patuloy tayo na magpakita ng mabubuting binhi dahil, ulitin ko po, ang naghahasik ng mabuti, nagtatanim ng mabuti, ay umaani rin ng mabubuting bagay. In fact, sabi po ng Biblia sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Logical and totoo po. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. So, kung nabubuhay lamang po tayo pang bigyang kasiyahan ng ating sarili, what will happen kung ang ating buhay ay binibigyan lang natin ng kasiyahan ng ating, pinupulkil natin ang nais ng ating makasalanang nature? What will happen is we will reap death. Maaani natin kamatayan mula sa makasalanang nature. Ngunit, kung ang ating buhay, nabubuhay tayo para mapalugdan ng Diyos sa buhay natin, then we will reap eternal life mula sa Espiritu. If we will sow good seeds, ayusin mo ang iyong mga good seeds are those good thoughts. Ayusin mo ang mga iniisip mo, malinatili ka sa mga bagay na nagpapatibay ng loob, nagpapalakas ng pananampalataya, pakinggan mo ng maraming beses ang pag-ibig ng Diyos, ang salita ng Diyos. And you can decide sa iyong buhay ngayon mismo, kung ano, mag-aasik ako ng mabuting binhi. At gagawin mo, alam mo kung ano ang mangyayari, aani ka ng magagandang bagay. So start na po ngayon. Simulan mong magtanim ng mabubuting bagay. Paulit-ulit, huwag kang huminto dahil may aanihin ka rin mabubuting bagay balang araw. Lalong-lalo na kumpara sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So, let me finish verse 40. Sinabi sa kanya ng asawa niyang si Ceres at ng kanyang mga kaibigan, bakit hindi ka magpagawa ng bitayan na 22 kalahating metro ang taas sa may pintuan ng palasyo at bukas ng umaga, hilingin mo sa hari na bitayin si Mordecai. Sa gayon, masaya kang makakapunta sa handaan. Nagustuhan ito ni Haman, kaya nagpagawa siya ng bitayan. So this is the advice ng kanyang asawa at ng kanyang mga kaibigan. Gumawa siya ng bitayan para kay Mordecai. And what's the lesson po dito? Be careful. Ito po ang lesson. Mag-ingat po kayo sa kung anong payo ang gagawin niyo po, ang tinatanggap niyo po, at kung sino po ang pinapakinggan niyo po na tao sa buhay ninyo. Mag-ingat po kayo sa mga pinakikinggan ninyong payo. Alam niyo po, pinakikinggan ko payo mula sa mga tao na godly at sa mga tao na mabubuti ang payo. So, yun yung mga dapat na pinakikinggan natin, mga godly, mga Diyos, may takot sa Diyos, at yung mabubuting payo. Obviously, hindi ito magandang payo. May mga payo na gaya ng payo ni Ceres at ng mga kaibigan niya. Nako, sinaktan ka, saktan mo rin. Ay, pagtugod ka, di ka makabalos. Lalo-lalo na po ngayon sa social media, dali-dali na maghigante. Kung ano-ano na po ang binabaton ng mga salita kung meron mga basher. Lalo na kung may mga basher, huwag mong naisin na i-bash ka, gantihan mo rin sila. Mag-post ka din ng masasama sa kanila. Awit, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama bilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa mga gawaing masama. Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwang daon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. This is about sa pagbulay-bulay po ng salita ng Diyos.
pag-consider sa salita ng Diyos na pakinggan sa iyong buhay, at hindi po ang mga ungodly na mga tao na walang takot sa Diyos. Mga tao na hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Mga tao na hindi umiibig sa Diyos. Mga tao na nag-enjoy sa kasalanan. Hindi dapat ito ang pinakikinggan natin sa ating buhay. So, mag-ingat po tayo sa mga pinakikinggan natin ng mga tao. Ang masamang kaibigan ay may masamang payo. Ngunit ang maka-Diyos, mabuting kaibigan, ay siguradong ang payo nila ay mabuti at mula sa salita ng Diyos. Kailangan natin makinig po higit sa lahat sa sinasabi ng Diyos. Kailangan natin makinig sa salita ng Diyos. At isa pamuhay ang mga bagay na ito sa ating buhay. We need to sow good seed. Ayusin natin yung mga kung ano nasa puso natin. We need to sow good seed sa puso natin. We need to sow good seed sa ating isipan. And so this morning, God has given you special favor. You know, na palagi sinasabi ni God, you could come to Him and He can forgive you. He will forgive you. And you could receive forgiveness kung saan ka nagkukulang sa buhay mo. And you can receive power, kapangyarihan para simulan po na gawin kung anong tama. Knowing na ang paggawa ng tama, ang paglakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nagdudulot po sa atin ng mga pagpapala. So, your life ay maaaring maging better. Blessed, in fact, blessed. At maging iba. Because ang kapangyarihan po ng Diyos ay available para sa bawat isa. Para maayos ang mga, kung anong mga nasa isipan natin na hindi maganda, at ituon po sa pag-ibig ng Diyos, ituon kay Jesucristo. Na mas piliin po natin ngayong umaga na hilingin po natin sa Diyos, Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo ako at hilingin sa Diyos na tulungan ka sa mga bagay na nag-struggle ka, mga bagay na nahihirapan ka sa buhay, banda sa buhay mo. Para na-realize mo ngayon na madali kang mainis kahit maliit na bagay ay nagiging big deal sa iyo. Siguro maraming nadadamay pa kahit kapatid, mga tao na kapalibot sa iyo dahil walang pag-ibig sa puso mo, puro iritado, naiinis, galit kahit sa maliit na bagay. And hindi mo gusto ito dahil miserable ang buhay na ito, na namumuhay ka palagi sa pagiging galit. Bitter palagi ang puso. Hindi nakapokus sa mga ibinigay sa iyo ng Diyos na mabubuting bagay, mga pagpapala. Hindi mo na naisin na manatili dahil hindi ka magiging thankful sa Diyos. Hindi ka magiging appreciative sa Diyos. Kung palaging nakapokus ka sa mga mali, nakapokus ka sa mga masasamang bagay, hindi magandang bagay na nangyayari. So, nangusap sila ang Panginoon. Sinasabi niya, simulan mo na i-apply sa iyong buhay para maging maayos ang puso, isipan mo, buhay mo at maging blessed ka. And, tanong po natin, based sa ating pinag-aralan, perhaps may mga pangako ka sa Diyos. May mga pangako ka na pinitawan. Like sabi ni Esther, okay, pupunta ako sa king. At ginawa naman ni Esther. Ginawa niya ang kanyang promise. Ito po yung tanong. Ginagawa mo po ba ang pangako mo nung sinabi mong gagawin mo ito para sa Panginoon? And isa pa pong tanong, nagagalit ka ba like kay Haman? Nagagalit ka kaagad. Naiinis ka kaagad sa isang tao, sa sino man tungkol sa isang bagay. Nagagalit ka sa maliit na bagay at nagiging big deal sa iyo. Tulad ni Haman. Si Haman ay mapagbataas. Sabi niya, tingnan nyo, na ako lang ang inimbitahan ng queen. Tingnan nyo kung gaano ako kayaman, gaano karami ang aking ari-arihan, mapagmataas. Nakikita mo ba sa sarili mo na proud ka? Na-realize mo ba na prideful ka? Mapagmataas. Ahayaan mo ba na patayin ka ng iyong pride? Pabagsakin ka ng iyong pride? Anong ginagawa mo sa pride mo? Huwag mo hayaang lumala ang iyong
pagiging mapagmataas. Dahil hindi ka pinagpala kung patuloy kang magiging mapagmataas. Now, when it comes sa panahon na kung saan pag-abot sa paghihintay sa kasagutan ng iyong hiling, kulang ka ba ng pasensya? O naghihintay ka sa kasagutan, sa pagkilos ng Diyos, sa kung ano ang gagawin ng Diyos? Naghihintay ka kahit na kailan sagutin ng Diyos, dahil nagtitiwala ka na ang Diyos ay may gagawin, na ang Diyos ay mabuti. Handa ka bang itaas ka ng Diyos sa kanyang panahon? Hindi sa iyong panahon, sa iyong timing, sa iyong oras. Kundi handa ka bang itaas ng Diyos sa panahon niya, sa timing niya? So, in conclusion, dapat natuparin po natin kung ano ang pinangako natin na sinabi natin gagawin natin para sa Panginoon. Huwag po kayong maging Kristiyano na hanggang sa nguso lang, wala sa puso. Huwag po tayong maging Kristiyano na magandang magsalita pero wala sa gawa. Naiintindihan niyo po? Maraming mga Kristiyano na hanggang sa nguso pero wala sa puso. Kung ano ang pinangako mo sa Diyos, kung ano ang sinabi mong susundin mo para sa Panginoon, isa pamuhay po natin, gawin po natin. Maging matyaga tayong maghintay sa ating anumang kahilingan natin, sa mga panalangin natin. Huwag nating hayaan na nakawin ito ng anumang mga nangyayari sa atin na hindi maganda, na nakawin ng ating kagalakan dahil lamang sa ating galit o pagkainis sa isang pangyayari o sa isang tao. Huwag nating hayaan na pagharian tayo ng pride dahil ito ay maaaring magpabagsak sa atin. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, ang buhay po namin ay para po sa iyong kalwalhatian. At nangako po kami na para sa iyo ang aming buhay. Humingi po kami ng kapatawaran kung ang buhay at oras namin ay kadalasang hindi nagagamit ng tama at sa matalinong paraan. Tulungan mo po ang bawat isa na gamitin ang buhay at oras ng tama at sa matalinong paraan. Sapagkat kung tunay na minamahal ka namin, patutunayan po namin sa aming gawa na palaging susundin ka sa aming buhay kahit anuman ang maging kapalit nito. Panginoon, panalangin ko rin po sa bawat isa. Tulungan mo po kami na gamitin namin ang aming oras at panahon, na tulungan din po ang iba, mga naliligaw ng landas, na dalhin sila sa iyo, Panginoon, ituro sila sa iyo. Bigyan mo po ang bawat isa ng tiyaga sa pag-abot sa mga naliligaw ng landas na nangangailangan sa iyo. At bigyan mo rin po ng pasensya ang bawat isa sa mga panalangin na wala pang kasagutan. Panalangin kong patuloy na maghintay ang bawat isa, maging matyaga sa paghihintay at pananalig po sa iyo. Pinapanalangin ko rin po kung meron mang kinikimkim na galit, ng sino man dito po. Panalangin ko rin po ang mga galit na ito, galit sa kapwa, tanggalin mo po. Palitan mo po ng pag-ibig mo. Panalangin ko po ng ang pag-ibig mo ang maghari, dahil kung mananatili po ang galit, ay maaaring nakawin nito ang aming kagalakan at mawala ang mga alaala namin sa mga mabubuting bagay, mga pagpapala na ipinaranas mo sa amin. Panginoon, panalangin ko rin po na tulungan mo kami na manatiling mapagpakumbaba. Huwag mo pong hayaan ang pagiging mapagmataas sa maghari sa aming puso. Sapagkat sinabi po sa iyong salita na itinataas mo ang mapagpakumbaba, ngunit ang mga mapagmataas ay binababa mo. Manalangin ko po na makita namin muli kung gaanong pagpapakumbaba ang ginawa mo sa cross para kami ay maitaas, para makasama ka namin sa walang hanggan. Manalangin ko po, Panginoon, na anumang kasalanan na mayroon sa aming
buhay. Nalangin ko po, Panginoon, na magpakumbaba ang bawat isa, humingi ng kapatawaran, humingi ng tulong, na gawin kung ano ang nararapat, ano ang kalugod-lugod. Sa pangalan ni Jesus. Amen.